guys, this is Alaya Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magkano nga ba ang sahod ng domestic helper sa Hong Kong? So as of August 2025. So ang sahod ngayon is nasa 35 to 36,000 to 37,000 depende sa ano ng pera natin. So 37,000 pinakamataas na yun. 36 siguro. 36,500. So, ganyan kalaki yung sahod ng Hong Kong. So, ang kagandahan doon is malapit ka lang sa Pinas and madali lang tapusin yung isang araw. Kasi nga, kahit maliit yung mga bahay sa Hong Kong, maraming trabaho so hindi mo mapapansin yung araw. So, sa akin, okay na yung 35,000. Kaysa naman dito sa ano namin guys, sa Pinas. Dito sa Sipalay, sa lugar namin, yung nagtatrabaho sa akin na panday, 500 yung arawan. Yung helper is 400. Tapos, yung mga nagtatrabaho sa city na halimbawa, yung mga butika dyan, grocery, magkano yung sahod nila? 230 pesos every day. Hindi pa kasama yung pagkain. Nagbabaon sila. So, ako dati parang nung nagtrabaho ako nung 17 to 18 years, 17 years old ako, yung sahod ko noon is 1,500 isang buwan na yon, libre pagkain, libre tulugan. So ang ano lang is ang gastos ko lang is yung mga sabon ko, shampoo, tas mga ko, yan. Pero yung pagkain 1,500 lang, tas tinaasan siya ng 1,600, tas naging 1,700, tas nung umalis ako 1,800 yung sahod ko. So para sa kanila dito, yung 230 na everyday is malaki na yon. Sa akin nga, sabi nga nila nung nalaman nila na malaki yung pasahod ko, malaki na yun sa kanila yung 500 tas yung 400. So, ang sabi nila, pwede bang mag-apply daw kasi wala daw ganyan kalaking sahod dito. So, thankful ako kasi nga kahit pa paano nakabigay ako ng trabaho sa kanila. Yung mga kapitbahay namin ngayon is nagbubuhat sila ng bato kasi gawing parang riprap, ewan ko anong landscape, ganun. So, yung sahod nila dati is 300 per day. Tapos, nung dumating ako, naging 350. Ayan. So, ayun, yun yung ginagawa nila ngayon. And yung ko naman, yung nagtatrabaho sa bahay, yung panday, 500 talaga sila. 2 lang yung panday na kinuha ko and 3 yung helper. Pero yung nung nakaraan, nasampulan ko talaga yung isang helper. Napalis ko siya kasi nga, pumapasok siya ng hangover. So, malamya yung gawa niya kasi nga, lasing siya sa gabi hanggang umaga. Ganyan yung gawain niya. Tapos pumupunta siya sa bahay. Wala, parang lasing-lasing pa siya. Tapos natulog siya hanggang alauna na mahigit na yung iba niyang kasama nagtatrabaho na siya nakatulog. Yun. So, hindi ko na siya pinapasok kinabukasan. Yung sahod natin sa kung i-compare mo naman sa sahod sa Pinas, malaki talaga and kasama na yung hindi ka nagagastos ng pamasahe, pagkain. Gagastos ka ng pagkain kapag yung amo mo buraot. Pero sa iba na galante yung amo nila, hindi sila gumagastos. Kaya yun yung kagandahan sa kanila. Sa akin, okay yung sa Hong Kong. Kasi nga, hindi naman tayo pang matagalan dyan. Kuha lang tayo ng experience or makaipon lang tayo, makapundar, tas uwi tayo. Ang tanungan ng kapitbahay namin kasi nagtatrabaho yung bahay, ginagawa yung bahay. Sabi nila, hindi na kayo babalik kasi 2 kami ng kapatid ko gahapon bumili ng gulay. Hindi na kayo babalik sa abroad. Sabi namin, babalik pa. Na-shock sila kasi karamihan sa mga OFW na taga dito sa amin, isang beses lang sila nag-abroad tapos tumigil na. Tapos kami pabalik-balik pa. Sabi namin, babalik kami. So, wow, grabe naman kayo. Hindi talaga kayo nagsawa. Talaga, kasi guys, na-mold kami na trabaho talaga. Alam mo yung simula pagkabata, kahit sabihin mong hindi naman kami ganun kahirap, pero hindi kami naging tamad. Yung mga kapitbahay namin, okay lang sa kanila na tambay, basta makakain lang sila 2 beses sa isang araw. Hindi kami satisfied sa ganun, kasi nga, naranasan namin na walang-wala kami. Naranasan namin na naghihiraman kami ng damit ng kapatid ko, kasi nga, wala kaming sapat na damit para sa amin. Kaya, nung nung nagtrabaho kami, damit talaga yung una kong binili. Ganun din yung kapatid ko. Parang na-heal yung inner child namin. So, yung mga damit ko sa bahay, siguro na ngayon, 4 na Dora box. Yung tag-ilang layer. Ganun karami. Nagsisiksikan na. Tapos yung iba pinamimigay ko. Hindi ko pa nahalungkat yung mga gamit ko ngayon kasi nga,
nandito pa yung jowa ko. So, hindi ko masyadong ma-focus. Pero, marami na din doon yung kinain ng daga. Kaya, aalongkatin ko yon. So, yun yung mga ano na isipin mo, kung nasa Pinas ka, walang pera. Walang papasok. Walang pumapasok na pera sa akin nung nasa Pinas ako. Nung nandito ako, maliban na lang sa sahod ko sa YouTube na sumahod ako ng July 22. Pero yung sabihin mong may magbibigay sa'yo dito, walang ganon. Kaya ang ginagawa ko, meron din akong ibang pera na pinautang sa sa kaibigan ko sa Cebu. Tinutubuan niya. Maliit lang naman yung patubo ko sa kanya. Hihiram siya sa akin ng 5,000 ngayon. Tapos babayaran niya sa susunod na kinsena. So yung tubo doon is 100 pesos lang. Hindi ko masyadong tinutubuan kasi kaibigan ko naman. And ang nakakaano lang kasi nga kampante ka na, babayaran ka. Konti lang yung pinapautang ko, konti lang sila, yung alam ko lang, nakilala ko. Kasi para kahit papano, ang liit kasi ng tubo guys sa bangko ng pera mo. Ano lang, siguro masaya ka na may 5 piso ka na tubo sa isang buwan kapag 100,000 yung pera mo. So maliit lang, i-compare mo naman sa ipautang mo sa tao. Kaso yun nga lang, careful ka kasi hindi lahat is mapagkakatiwalaan. So, okay na yung isa, dalawa yung pautangin mo, pero alam mong magbabayad. So, mag-iipon na naman uli ako pagbalik ko sa Hong Kong. Another kayod na naman. And sabi ko nga sa jowa ko na mag-ipon din siya kasi nga sa susunod is kailangan ko na talagang umalis. So, wala na ibang gagasto sa akin, siya na lang. And yung grocery ng mama ko, ngayon na nandito kami, marami-rami nang bumibili. Dati, ang hina ng grocery ng mama ko. Siguro masaya na siya sa 300 everyday na kita, kasi nandyan lang naman. Pero ngayon na nandyan na kami, is umaabot na ng 1,000 yung ano niya, yung kita niya sa grocery. So, at least kahit papano na nalalagyan na ng madaming laman yung ano namin, yung grocery namin. So, mabubuwag na naman yan or magiging tahimik na naman yan pag umalis na kami ng kapatid ko. So, yung kapatid ko is babalik na siya sa ibang bansa, sa Kuwait, and ako babalik na sa Hong Kong. So, yan, ang ganda ko dito sa video. Ang ano lang dyan is, yung sahod nyo, gawin nyo, or yung sahod nyo is gamitin nyo sa tama. Dapat may pundar kayo, dapat may nakita kayo. Ako, konti lang yung nakita ko sa sahod ko, pero kahit papano naman, yung bahay hindi biro yung ginastos ko dyan. Yung sa ground floor is 400,000. Maraming kupit kasi doon. Maraming kuya ko yung nagtatrabaho ngayon. Hindi sila makaganyan-ganyan kasi nga nakatingin kami sa taas. So, nakikita namin yung ginagawa nila kasi nga yung bahay ng mama ko ngayon na tinutuluyan namin is nasa taas banda ng bahay na pinapagawa ko. So, kitang-kita namin kung ano yung ginagawa nila doon. Kaya hindi sila nagtatamad-tamaran. And then, ang technique ko para alam mo yung mabilis yung gawa nila, kumuha ako ng ibang-ibang tao. Yung isang panday taga doon sa kabilang lugar. Yung isa is medyo malayo. Yung helper is malayo. Yung isang helper is malayo. Tapos yung isang helper is brother-in-law ko. Para walang planuhan. Kasi nung dati, isang pamilya lang yung kinuha ko. And grabe, sabi ng mama ko, nakakaano yung ugali na yun. Libre yun umagahan, tanghalian, hapunan dyan sa bahay, tas 500 pa sahod. Sabi ng mama ko, hindi ko talaga kaya yun, buti tinigilan mo yun. So, yun lang, thankful ako ngayon kasi nung nagpagawa ako, nandito ako nagbakasyon, nakikita ko and nagtatrabaho sila, tsaka naaasikaso ko sila na hindi katulad dati na yung mama ko, grabe, pagod na pagod siya sa buhay niya. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Sana mag-apply kayo para, ayan, makapundar din kayo. Thank you guys.